Tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, 63rd Charter Day giselebrar karong adlaw sa Lapu-Lapu City. 63 kaparisan nakapaymo sa libreng kasal. Pagpaymo sa Cebu City Medical Center, tutukan ni Acting Mayor Garcia. Mutudlo usab kini og modumala sa Guba Community Hospital. Laing grupo sa mga batanon nagrambol sa lungsod sa Liloan, giingong babay ra ang hinungdan. Wa ka mga motor gidaro og laing sakyanan sa Barangay Banila, Dakbayan sa Sugbo. Usa ang patay samtang usa ang nasamdan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Lapu-Lapu City misaulog karong adlaw sa ilang ika-63 katuig nga Charter Day. Gipasidunggan usab sa kagamhanan sa Lapu-Lapu ang pipila ka mga tawo nga nakahatag og kontribusyon diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gisaulog karong adlaw sa Lapu-Lapu City ang ika-63 nga Charter Day o ang adlaw nga pagkahimugso sa Dakbayan. Kung diin gawas sa mga opisyales, gitambungan usab kini ni tingog Party List Regional Chairperson for the Visayas nga si Happy Calatrava, isip representante ni Congresswoman Yeda Marie Romualdez nga maoy guest of honor. Ang kanhi munisipalidad sa Upon na himong Lapu-Lapu City human nga gipermahan ni kanhi Presidente Carlos B. Garcia ang Republic Act 3134 ni adtong June 17, 1961. Ug sa paglabay sa 63 katuig, gisaysay ni Mayor Chan sa iyang Charter Day speech ang mga dili na maihap nga mga dagkong kalambuan nga natagamtaman sa Dakbayan. Its title as a premier resort city, hotels, resorts and spas sprouted like mushrooms year after year, cementing Lapu-Lapu City's position as a major tourism destination, not only in the country, but around the globe. Apan sulod usab sa maong katuigan, nag-atubang usab og mga dagkong hagit ang syudad, sama na lang sa COVID-19 pandemic ug bagyong Odette. Apan taliwala ni ini dugang sa mayor nga nagpabiling ligon ang Lapu-Lapu City. After all, we are the proud descendants of the brave and mighty Dato Lapu-Lapu. Our resilience, our collective actions, and our unity as Upunganon people were our secret weapons to weather the storms. Samtang sa speech ni Calatrava, gidayeg ni ini ang mga kawani sa City Hall ug lakip na usab ang mga opisyal sa barangay kinsa dakong nakatampo sa kalambuan sa Dakbayan. Your leadership and commitment to service have been instrumental in steering the city towards growth and progress. Your hard work is a backbone of Lapu-Lapu City's success. Gan usab og pasidungog ang 7 ka mga barangay kapitan gikan sa Barangay Baring, Basak, Kauhagan, Marigondon, Pangan-an, Sabang ug San Vicente. Kinsa ana-ana sa ilang uwahing termino ug ang maong pasidungog alang kini sa ilang pagserbisyo sa Lapu-Lapu City sulod sa 13 ka tuig. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Gipangandaman ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ang epekto sa La Nina pinaagi sa pakigtagpo sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Lakip sa giplanuhang lakang ang pagpahigayon og declogging o desilting sa drainage system ug ubang waterways sa syudad. Kini wala pay labot sa ilang gitawag og water impounding. Aminado si Garcia nga ang langay nga proyekto sa Cebu Bus Rapid Transit makahatag og dugang problema sa pagbaha sa dakbayan. Tungod niini hangyo ni Garcia nga magtinabangay ang tanan aron dungan usab nga sulbaron ang problema. Pagpaubos sa mga pananom sa insurance program mahinungdanon alang sa leader sa mga agricultural cooperatives dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga sagad nga maapektuhan panahon sa katalagman mao ang sektor sa agrikultura, kasagaran sa mga mahigo sa kusog nga bagyo o maughan sa huwaw ang mga tamnanan sa humay o tanon og uban pa mga lagutmon. Maong mahinungdanon alang ni Crescente Paez, ang CEO sa Agri-Co-op PH Federation, nga paimuslan sa mga mag-uuma ang mga insurance programs. Sama lang sa gipangtanyag sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC ug uban pang mga kooperatiba nga adunay susamang offer. Kaysa higayong maigo man sa matag katalagman ang mga tamnanan, adunay makuha nga insurance claims nga mahimong magamit sa pagpananom og balik maong dili na maalkanse. Mo nang kinahanglan nga insure gyud nila. Nya nami service nga parametric insurance nga makarecover ta kung nay damage nga makarecover ta. Kini ang nimong reaksyon sa habig sa mga kooperatiba, labot na sa nagdanga-dangang epekto sa La Nina. Kung isgutan man usab ang pagsiguro sa mga tamnanan, may tambag usab si Paez nga mas maayong buhaton sa mga mag-uuma ang mga bag-ong matang sa pagpanguma, sama na lang sa paggamit sa mga matang sa humay o ubang lagutmon nga climate resilient o kayang makasagubang init man o uwan hangtod nga makaani na. May musab nga makapananom sila sa mga lagutmon nga kayang makasagubang taliwa sa grabing bagyo, sama na lang sa mga root crops. Dapat ang imong seeds, kung kuan man nga na siya kanang basakan na siya, panghumaya na siya, kinahanglan ang imong seeds resistant siya sa kining klase nga destruction. Usa na atong gitanaw. Hinun-andam mo andam ang ilang grupo sa mga agri-co-ops ngadto sa mga mag-uuma karong adunay pipila ang nahagba human na apektuhan sa El Nino. Gian Navarro, CCTN News. Subling nanawagan ng grupo sa mga driver o operator sa gobyerno nga tangtango na ang buhisan sa lana. Gikabalakan sa Piston Cebu ang dakong pagsaka sa presyo sa petroleum products, ugma nga hangtod sa dulan 2 pesos. Matod sa gipadalang pamakayag nga kung tangtango ng buhis sa petrolyo, hayan mo barato raw sab ang iyang presyo. Nakita nila nga usa sa ang pagbag-o sa presyo sa petrolyo sa mga factors nganong misaka ang presyo sa mga palaliton. Maong gihagit sa Piston Cebu ang Administrasyong Marcos Jr. nga tumano ng ilang panawagan. Acting Mayor Raymond Alvin Garcia misaad nga tutukan ang pagpahuman sa Cebu City Medical Center. Samtang aduna siya itudlo nga moduma sa Guba Community Hospital. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Tutukan na ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ang paghuman sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Ang Acting Mayor moduaw sa nahisgutang ospital aron sutaon ang nagpadayong trabaho niini. Partikular na sa ikawalo, ikasiyam ug ikanapo nga andana sa maong building. Samtang gipahibaw usab ni Garcia nga ipaubos na sa public bidding sunod buwan ang paghuman sa interior portion sa ikaupat, ikalima, ikaunom ug ikapito nga andana niini. Gusto sa Acting Mayor nga mahuman ang maong building sa dili pa ang eleksyon sunod tuig. Kahinumduman nga ang napo ka andana nga CCMC building gisugdan pagtrabaho ni adto pang tuig 2015. Samtang motulo na si Acting Mayor Raymond Garcia ug Medical Director sa Guba Community Hospital. Kini aron mao'y motutok sa pagdumala sa nahisgutang tambalanan diha sa barangay Guba sa Dakbayan. Ang GCH giisip na extension sa CCMC o gidumala usab sa direktor niini nga si Dr. Peter Mancao. Ang itudlo sa Acting Mayor mao si Dr. Grace Valdez sa City Health Department nga Medical Director usab sa GCH. Nidugang si Garcia nga si Dr. Valdez mao usab ang iyang tahasan sa pagdumala sa Apas Super Health Center sa barangay Apas sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Grupo sa mga Pilipinong mananagat mihangyo sa Philippine Coast Guard nga pabantayan sila samtang nanagat sa Panatag Shoal. Bisan pa man kini sa hulga sa China nga pangdakpon ang mga trespassers sulod sa kaugalingong teritoryo sa nasod. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Buot nga pabantayan unta sa mga sakop sa Philippine Coast Guard ang palibot sa Panatag Shoal samtang nanagat ang mga Pilipino. Taliwa kini sa hulga nga pangdakpon sila mga otoridad ang kinsang mga langyaw nga trespassers sud mismo sa teritoryo sa Pilipinas. Bato di Tropical Fish Gatherer Association President Jeffrey Elad nga mas mayong paeskortan sa Coast Guard ang mga Pilipinong mananagat. Delikado alang niya ang Panatag Shoal kon baho de masinlok kung dili man kinibalikan og hayan mawagtangan og tinubdan sa isda. Mong wala sila ni dayon sa pagpanagat og nag-antos tungod sa kahadlok ilabi na nga pangdakpon sila sa Chinese authorities nga walay due process. Gipatuman sa Chinese Coast Guard sud mismo sa teritoryo sa West Philippine Sea ang no trespassing policy. Din ilang prison ang mga nagbahas-bahas sud sa duha ka buwan. Bisan pa man sa hulga, mas pakusgan sa Philippine Coast Guard ang ilang presensya sa giilugang kadagatan. Samtang ang Philippine Air Force padayon usab ang pagsubay sa dapit. Awhag usab di retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga mananagat didto nga padayonon lan ang ilang pagpangisda sa West Philippine Sea kay apil kini sa katungod sa teritoryo sa nasod. Dugang pa nga walay katungod ang China nga manakop sa mga Pilipinong igo lang nang inabuhi sud sa kaugalingong exclusive economic zone. Niatong Sabado, mihangyo na ang Pilipinas sa United Nations aron palapdan pa ang boundary sa giilugang West Philippine Sea kun South China Sea tungod sa nagkaagresibong binuhatan sa China. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, laing grupo sa mga batanon nagrambol sa lungsod sa Liloan. Gingong babayra ang hinungdan. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together,
we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, laing grupo sa mga batanon nagrambol didto sa barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan kagahapon sa Kadlawon. Dali hinuon nga nadakpan ang napo ka mga suspetsado nga mao'y responsable sa kagubot nga giingong babae ra ang hinungdan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Laing rambol sa mga batanon na nitabo sa lungsod sa Liloan kagahapon sa kadlawon sa usa ka Facebook page kamaw aga taga-Liloan Kakong makita ang paglinabayay ug adunay usa ka lalaki ang gitabangan usab sa pagsumbag samtang ang motor sa laing batanon aga natumba. Duol matud pa kini sa Municipal Hall sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Liloan ug wala manghadlok bisan sa pagpadlong sa mga tawo nga nangagi. Si Police Major Eric Hinguyon ang hepe sa Liloan Police Station kaniyon ngayon ay nga gimanduan ang mga investigador nga susihon kung kinsa kini mao nga mga batanon ug sa ilang giawayan. Subay nini usa sa mga nagrambol nga usa ka minor de edad na nakuha pagkahapon ug duna kini gipangbutyag ang mga pangalan. Gilusaday ng manhunt operation sa pagkagabi ug ilang nakuha aga napulo ka mga batanon, duha nini mga babay. Sigo sa mga batanon nga naa sa kustodiya sa Liloan Police Station nga away sa babay ang hinungdan. Gikan matud pa ang mao nga duha ka grupo sa usa ka imnanan apan gingong nagkalalisay ni. Atungod ani ang mga biktima na malhin kining imnanan apan pag alas 2 sa kadlawon giatangan sila sa gawa sa imnanan ug gipamato sa mga suspitsado ug gipangsukbog pa kini nga mahinungdan nga dunay mga naangon kanila. Storya gid ani is alas 2:30 na sila sa isa ka imnanan po diri sa Liloan kaning gitawag natong Dudays. So nag-inom na sila sa gawas unya duha ka grupo. Ang kaning grupo sa mga biktima, ikalito ni og duol atong pikas grupo. Nya mo nagkabikilanay na sila didto. Ang inisyal na mo nakuha nga reason is tungod daw sa babae, pero amo anang i-clarify gyud kung sa ilang tinuod na rason kay mao na ang victim mo balik turon sila sa station kay magtabangan na mo magbuhat og affidavit mo file og kaso. Isusi pa usab ni Hinguyon kun ang duha ka grupo membro ba sa gang nga nag-away karon diha sa Liloan nga mao ang Crips ug ang Bloods. Yang kun Hinguyon nga human sa mga insidente sa pagpamusil sa mga lungsod kanunay na sila nga mag-grooving uban sa mga barangay tanod apan na ato lang nga naa sa laing barangay ang ilang pagpatrolya ug wala usab dayon ni ma-report sila gabuhatan. Naman na yung roving kuya pero ang naitabo siguro wala lang dito na area dako maguna ang area sa poblasyon daghan sa mga imnanan diha. So it just so happened siguro that time na lain ang girovingan sama na sa tong police that time na siya girovingan pero diri sa Tayod area Katarman barangay Katarman. So wala dito na area. Ang isa mong sa problema ani nga incident wala ni siya dayon ma-report sa police station. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa Liloan Police Station sa napulo ka mga batanon nga mao ang tumultuous affray o alarms and scandal ug mga adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Hepe sa Liloan Police Station niauhag sa ginikanan sa pagmonitor ug pagkontrol sa ilang mga anak. Kinisubay na sa naitabong karambola niadtong Domingo nga gikalambagitan sa mga batanon. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Matud ni Police Major Eric Gingoyon ang hepe sa Liloan Police Station nga kanunay silang nag-groving sa nagkadayang lugar sa lungsod. Hilabi na matagabi nga adunay gipatuman nga curfew gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Apan matud niini nga adunay mga higayon nga bantayan ra usab ang kapulisan ug iglakaw mausab ang pagtapok-tapok sa ubang kabatanunan. Subay niini giawhag ni Gingoyon ang mga ginikanan nga i-monitor ug i-control ang ilang mga anak labi na kung lawom na ang kagabihion. The time sa incident, ang ato ang patrol car diri siya schedule niya na roving diri siya sa may Tayod ug Katarman na barangay. So wala dayon to diha makaresponde asap ang atuang pulis kay busy sa other places nga magandak sa og kining Kaymangno lebi na ng curfew. Actually sir, Kaymangno labi na sa mga ginikanan mga guardian na tabangi mi ninyo pagkontrola na inyong mga anak, pagmangkon, mga apo ninyo, labi na curfew hours 10 to 5. Labi na ng oras at dapat wala na yung mga batanon sa kadalanan. Ang pahimangno ni Gingoyon subay sa nahitabong rambol sa duha ka grupo ni atong Domingo sa kadlawon sa usa ka imnanan sa Barangay Poblasyon. Naaresto nila ang napo ka mga kabatanunan lakip na ang tulo ka minor de edad ug duha ka babay. Actually, dito makita ninyo sa video, murag na okay na sila, na settle na unta. Moto, nisakay na sila og motor. Pagsakay nila og motor, paggawas na sila, dito na sila gigukod, gikulata, kitabangan, aning mga batanon. So, igo na lang sila nanagan, wag din sila kasukol kay dagan man kayo, outnumbered man sila, pulo man niya, sila tulo ra po. Ang Liloan Police nag-andam na sa pagpasaka og kaso nga tumultuous affray og alarms and scandal batok sa mga naaresto nga kabatanunan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, sub-sub na ang ilang pagpangandam alang sa seguridad sa palarong pambansa sa sunod nga buwan.
Ilang tinguha nga pabahaan nila og daghang mga pulis ang binyo alang na sa mga kasuryanan sa dakbayan sa Sugbo sa mao nga panahon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ning nakaduol na ang palarong pambansa sa Hulyo 2024 ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, subsub na usam sila nga pagpangandam subay sa paghatag sa hugot nga seguridad sa mga atleta uban sa mga delegado gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga sa miaging semana nagtagbo na ang kapulisan, representante sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo o sa Department of Education aron isgutan kuno sa mga angayan nga pangandaman sa mao nga nga kalihukan. Gibuteng ni Rafter nga nakinahanglan gyud sila nga mapagkatapog daghang nga mga pulis sa mao nga panahon tungod kay gilauman nga tambungan kini kapin sa 20,000 ka mga delegado. Wala pa'y labot nini ang mga pamilya sa mga atleta nga muuban kanila. Gitingwa sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga mahimong zero crime ang palarong pambansa nga tungod ini pabahaan og pulis ang venue lakip na aga billeting area didto mopuyo aga mga atleta usa sila aga bantayan ang kawat ug uban pa sa mga butang sa mga delegado lakip na aga mga dayo nga mga kriminal gikan sa silingang rehiyon sa probinsya. In as much as we would like to really get the number that we wanted since the day we started the planning, but unfortunately I think we have to adjust, and then we will try really to request pag yun sa ato ang regional director, si Police Brigadier General Anthony Aberin nga matagang tag ubay-ubay yun because we are expecting 20,000. Una pa hinoon na makahukom ang CCPO kung pilagyod ka mga pulis personnel ang ikinahanglan aron motabang sa seguridad sa palarong pambansa. Napanglantawan usab sa kapulisan nga budag sa aga mga turista sa mao nga panahon nga muuban sa mga atleta aron pahimuslan ang panahon sa pagsuroy sa mga tourist destination sa Central Visayas. Tungod na nagipaalerto sa Police Regional Office 7 ang tanang Tourist Police Unit sa Tibok Rehiyon aron ang tanang tourist destination mabantayan. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo nangandam na alang sa Pasigarbo sa Sugbo 2024. Sayo palag, nagpa-audition na ang matag LGU ngadto sa mga buot Manayaw. Ang kasayuran nihato ni Gian Navarro. Kapinduhan na lang kabuan ng gipaabot o may tabo na sa ang Pasigarbo sa Sugbo 2024. Maong sa sayo pa lang, adunay pipila ka mga local government units ang nangandam na. Sama na lang sa lungsod sa Sambuan din nakapa-audition na sila sa mga maglangkob sa Dagayday Festival. Excited si Mayor Emerito Calderon Jr. nga mabuhat ang giandam na nilang konsepto. Apan sa higayong nagpakisayod ang news team sa detalye, kinina lang ang natubag sa mayor. Actually, secret, but we are starting to practice na may bagong concept kay kanang amo is Dagayday, which is water. Sa lungsod sa Dalaget, nagkuha na ang LGU sa mga dancers gikan sa managlahing barangay. Nakig-alay no sab sila sa gikuhang artistic director aron mahanay ang mga plano alang sa Utanon Festival contingent. Si Mother Queen ko, ang among gikuha nga mo'y nagpakit sa among Pasigarbo sa Sugbo. Nagsugod daw sab sa pag-practice kining grupo sa mga dancers sa Mandawi City alang sa Pasigarbo sa Sugbo. Sila ang nag-present sa Panagtagbo Festival. Samtang halos na kumpleto na ang mga dancers nga maglangkob sa Kabkaban Festival gikan sa Dakbayan sa Karkar. May tabo na karong Agosto ang indigay sa mga kapistahan sa Sugbo nga mao ang Pasigarbo sa Sugbo. Danang gipaybaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga madayon gid ang giilan nilang Festival of All Festivals taliwa sa mga nahitabo sa miaging tuig. Gian Navarro, CCTN News. Tinguha sa Commission on Elections nga musaka pa og 5% ang pagparehistro human sa miaging barangay og sangguniang kabataan elections. Kini mo'y hinungdan nga gipahigayon sa COMELEC 7 ang ikatulong nga hugna sa Register Anywhere Program kun RAP satellite registration ingon man ang Man's Voters Education diha sa Cebu Institute of Technology University kun CITU. Niadtong Pebrero, susama usab nga kalihukan ang gipahigayon sa University of San Carlos Talamban Campus og sa Cebu Doctors University alang na sa Cebu Province. Susama ang kalihukan usab ang gipahigayon sa Siquijor, Negros Oriental og sa Lalawigan sa Bohol. Dugang ni COMELEC 7 spokesman Omar Sharif
mamalinta nga doon na usay voters education din tudluan ang mga botante sa ilang mga katungod o responsibilidad. Masaligon ng Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga dugang 28,000 ka mga mabdos ang makabenepisyo sa mas gipalapdan nga Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps. Apan giklaro ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga hayan mausab pa ang gidaghanon sanglit gigamit lang ang data aron mabana-bana ang gikinahanglan nga dugang pondo. Kini epekto sa pagsanong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa sugyot sa DSWD, paghatag og cash grant sa mga mabdos ug nagpatutoy pinaagi sa 4Ps. Napanglantawan nga dako og tabang ang ayuda ilabi na sa panginahanglan sa first 1,000 days sa bata. Mitunol og 13 kabuok nga kanding si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa 13 ka mga asosasyon sa mga Muslim niadtong Sabado sa gabi, Hunyo 15. Ang lakang subay na sa paghandom sa pagsaulog sa Idil Adha karong adlaw. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 13 ka mga moske ug ang barangay Basak mo'y labing daghan o populasyon sa mga Muslim. Tungod kay doon na sila'y 8 niini nga makita diha sa maong barangay. Matod ni Mayor Chan nga ang paghatag og kanding sa Muslim community nahimo na niyang tradisyon sud sa pipila ka tuig. Mandawi Housing Urban and Development Office target nga mabalhin ang nagpuyo sa CICC ngadto sa transitory housing karong buwana. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa tinguha sa syudad sa Mandawi nga masugda na ang pagtukod sa bagong government center ngadto sa Cebu International Convention Center kun CICC. Gipapaspasan na usab ang pagtrabaho sa transitory housing nga kabalhinan sa mga residente nagpuyo sud sa CICC compound. Giasoy ni Carlo Cabahog ang officer in charge sa Housing Urban and Development Office nga nag-schedule na sila og orientation tali sa mga benepisaryo. Ang orientation kabahin sa proseso sa ilang pagbalhin og palisiya sa transitory housing. Siya niingon nga gitarget nila nga masugdan ang pagbalhin karong buwan. Ang mga individual nga kasamtangang nagpuyo sa CICC mao ang mga biktima sa sunog sa Barangay Gezo ni atong tuig 2016 ug Barangay Tipolo ni atong tuig 2019. Matod pa ni Cabahog nga prioridad nilang ibalhin ang mga house owners nga mga benepisaryo. Pipila usab nila ang ibalhin sa condo type housing project sa syudad sa Barangay Tipolo. Kailangan ang i-discuss dito po na nila susihon kay atuwa pa man po nang ipang-check gud ang renters and sharers na ba. I-double check din nato before ta moingon nga renters sa sharers sa kay siyempre di ba man gid nato ma-final dayon niya. Tasan yung mga pipila nga naa diha sa CICC nga katong wala na sila sa una. For example kanang renters naman kung mga nag-rent din nga nagtrabaho sa Park Mall. So ato na ipang-check. So double checking natong gibuhat pud pagbalik verify ana actually sud man kaayo nga mo decide ta dito nya wala pa ta nag-checking. Mao kini ang gikabalakan sa pipila ka mga nagpuyo sud sa CICC labi na ang mga sharers o renters nang hinaot sila nga silang tanan ang mahatagan og kapuy-an. Ipabalhin kay victims man ni dili nila i-share, i-renter. Nasunugan man niya ikaduha pud sir. Lima na mi katuig nagpuyo din eh. So, iba-question pa ang tanong sir, 6 months raw ta. Pero abot man ni 5 years. So sa ato pa, doon na naging katungod ang mga tao. Maunir rin. Matod pa sa ilang press release nga gimanduan na silang ipa-demolish ang ilang Pinoy-anan. Giangkon usab nila nga pipila ka residente ang giingong nakasinati og harassment sa militar nga nagbalik-balik og sud sa CICC. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, duha ka mga motor gidaro og laing sakyanan sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier.
The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, patay ang usa ka habal-habal driver samtang naangol ang usa ka Grab driver human nga gidaro sa usa ka pribadong auto
nga may diha sa barangay Banilad ning Dakbayan sa Sugbo ning adlaw nga Sabado. Matod sa mga nakasaksi nga nagstandby lang sa kilid sa kalsada ang mga biktima apan diha sa may usa ka fast food chain diha nga kalit lang nga gidaro sa auto nga gimaniho sa usa ka Romel Paluma. Unang gibanggaan ang motor sa habal-habal driver, gisunod ang poste kilid sa kalsada ug dayon ang grab rider. Tungod sa kakusog sa impact, mituyok pa ang Innova ug makatulo ka higayon ug halos dili na mahitsura ang motor nga iyang nabanggaan. Matod ni Police Major Jonathan De La Serna, ang hipi sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga hospital arrest nila ang driver nga maoy nakabangga sa mga biktima. Moabot sa 2,500 ka mga individual ang nisalmot sa Pride March sa Mandawi City niadtong Sabado. Nagkadaiyang mga float o colorful nga mga costume ang gipasundayag sa mga sakop sa LGBTQIA+ atol sa kalihukan. Gipahigayon ang parada alas 7 sa gabi sugod sa Mandawi Heritage Plaza paingon sa Kambaro, alang-alang highway ug balik sa atubangan sa City Hall. Gipakita sa LGBTQIA+ community sa Mandawi ang kahiusahan ug ang ilang kaisog sa pagpadayag sa tinuod nga kolor sa ilang pagkatao. Matag tuig ato sa Pride Month, gipahigayon sa Mandawi City ang Pride March isip pagpadayag sa respeto ug suporta sa sektor. Ang Mandawi ang gikonsidera nga labing inclusive nga local government unit sa nasod. Subay sa pagsaulog sa ika-63 nga Charter Day sa Lapu-Lapu City, nipahigayon usab ang dakbayan og libreng kasalan ng bayan karong adlaw. Kung diin 63 ka mga parisan ang mga mulupyo sa Lapu-Lapu City ang nakapahimos niini. Gipahigayon kini sa Nuestra Señora de Regla nga National Shrine o gahuman niini aduna usay giandam nga reception para kanila dito sa Hopes Dome. Usa sa mga nahimong kwalifikasyon aron mapili sa mga makapahimus sa libreng kasal mao kadtong gikinahanglan nga nag-ipo na sila sud sa 5 ka tuig. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Be empowered and be informed. Caris, Philippines. Do national